Si Elias de la Peña ay pinalad na isilang sa isang simpleng pamilya sa malawak na kabukiran ng Nueva Ecija. Sa bahay nilang yari sa kahoy at pawid, palagi niyang naririnig ang masiglang boses ng kanyang ama, si Mang Arturo. Kahit payak ang pamumuhay, puno ng pagmamahalan ang tahanan ng mga de la Peña. Hindi man marangya, ipinagmamalaki ni Elias ang kanilang buhay sa baryo. Araw-araw, bago sumikat ang araw, maririnig ang tunog ng traksyon ng kalabaw sa lupa habang si Mang Arturo at si Elias ay nagsisimula ng magtrabaho sa bukid. Anak, ang lupa natin ang siyang nagbibigay buhay sa atin. Alagaan natin ito at hindi tayo kailanman magugutom. Madalas sabihin ni Mang Arturo habang inaabot kay Elias ang isang bungkos ng punla. Nasa elementarya pa lang si Elias ay nakasanayan na niyang tumulong sa kanyang ama tuwing bakasyon. Habang ang ibang mga bata ay naglalaro sa tabi ng ilog, si Elias naman ay abala sa pagtatanim at pag-aani. Bagamat hirap, hindi kailanman ininda ng batang si Elias ang init ng araw o ang bigat ng trabaho. Para sa kanya, ang bawat araw sa bukid ay isang oportunidad para matuto. Hindi lang tungkol sa lupa at mga pananim, kundi pati na rin sa pagpapahalaga sa sakripisyo ng kanyang ama. Kapag gabi na at natapos na ang lahat ng gawain, si Elias ay madalas na mahahanap sa ilalim ng isang lumang gasera. Nagbabasa siya ng mga librong nahiram mula sa silid-aklatan ng bayan. Elias, baka masira na ang mata mo sa kakabasa. Minsan ay birong sabi ng kanyang ina. Ngunit hindi natinag si Elias. Gustong-gusto niyang alamin ang makabagong paraan ng pagtatanim. Mula sa mga librong iyon, natutunan niya ang tungkol sa paggamit ng organikong pataba, tamang pag-iikot ng pananim, at kung paano makakapagpatubo ng mas masustansyang gulay gamit ang teknolohiya. Sa tuwing may nababasa siyang bagong kaalaman, agad niya itong sinasabi kay Mang Arturo kinabukasan. Baka pwede nating subukan itong nabasa ko, Tay. Excited na sabi ni Elias habang hawak ang isang pahina ng kanyang notebook. Ang sabi rito, kung gagamit tayo ng compost fertilizer, mas magiging maganda raw ang ani natin. Kahit simple lamang si Mang Arturo, bukas ang kanyang isipan sa pagbabago. Sige anak, subukan natin. Baka ito na ang sagot sa matagal nating pinoproblema. Tugon niya. Sa unti-unting pagpapakilala ng makabagong paraan, nagsimulang magbago ang takbo ng kanilang kabuhayan. Ang dating maliit na kita mula sa palayan ay lumago. Napansin ng mga kapitbahay ang pagbabago. Mang Arturo, ano bang sikreto ninyo? Bakit parang mas maganda ang ani ninyo ngayon? Tanong ni Mang Pedring, ang kanilang kalapit bukid. Niningitian lang ito ni Mang Arturo at sinasabing, si Elias kasi. Mahilig magbasa at mag-eksperimento, kaya ito na ang resulta. Dahil sa sipag at talino ni Elias, maraming tao sa baryo ang humanga sa kanya. Madalas siyang hingian ng payo ng mga kaedad niya at maging ng mas matatanda. Sa kabila ng kanyang abala sa bukid, hindi niya pinababayaan ang pag-aaral. Sa klase, siya ay tahimik pero laging nakikinig. Elias, ikaw ang magbigay ng sagot sa tanong ko. Madalas sabihin ng kanyang guro sa science. At lagi namang handa si Elias, palaging may tamang sagot. Dahil dito, kinikilala siya ng mga guro bilang isa sa mga pinakamahusay na mag-aaral sa kanilang bayan. Kahit limitado ang kanilang kita, hindi hinayaan ni Mang Arturo na tumigil si Elias sa pag-aaral. Elias, basta gusto mo pang mag-aral, gagawin ko ang lahat para suportahan ka, madalas sabihin ng ama. Kaya naman nang magtapos ng high school si Elias, sinikap niyang makakuha ng scholarship para makapagpatuloy ng kolehiyo. Pinalad siyang tanggapin sa isang unibersidad na nag-aalok ng kursong agribusiness. Nagpursigi si Elias, ginamit ang kanyang natutunan sa bukid at ang kaalamang nakuha niya sa mga libro para mapabuti pa ang kanyang pag-aaral. Sa kabila ng layo ng unibersidad mula sa kanilang bayan, hindi nagreklamo si Elias. Tuwing bakasyon, agad siyang umuuwi upang tumulong sa ama sa bukid. Hindi ko magagawa ito kung hindi dahil sa inyo, Tay, sabi ni Elias isang gabi habang nagpapahinga sila sa ilalim ng bituin. Natutunan ko kung gaano kahalaga ang sakripisyo ninyo.
at gusto kong maibalik iyon sa inyo balang araw. Habang lumilipas ang panahon, lalong napagtanto ni Elias na hindi hadlang ang pagiging anak ng magsasaka para makamit ang tagumpay. Patuloy siyang nagsikap hanggang sa tuluyang makapagtapos ng kolehiyo. Sa araw ng kanyang graduation, suot ang itim na toga, tinawag ang pangalan ni Elias sa entablado. Malakas ang palakpak ng mga dumalo, lalo na ang kanyang mga guro, mga kaibigan, at higit sa lahat, si Mang Arturo. Matamis ang ngiti ng kanyang ama, puno ng pagmamalaki. Anak, ngayon pa lang ay napakagaling mo na. Hindi ko na ma-imagine kung hanggang saan ka pa makakarating, sabi ni Mang Arturo habang hinahawakan ang diploma ni Elias. Tumango si Elias. Dahil din po ito sa inyo, hindi ko ito magagawa kung wala kayong suporta. Ang pagtatapos ni Elias sa kursong agribusiness ay hindi lang pagtatapos ng kanyang pag-aaral, kundi simula ng mas malalim pang paglalakbay. Ngayon, buo ang kanyang loob na gamitin ang kanyang natutunan para lalo pang paunlarin ang kanilang buhay. Isang hakbang palapit sa mas maunlad na kinabukasan. Pagkatapos magtapos sa kolehiyo, nagpasya si Elias na bumalik sa Nueva Ecija. Malaki na ang pinagbago ng sakahan, hindi na tulad noon na halos manangan sila sa kanilang kalabaw at manual na paggawa. Subalit alam ni Elias na maaari pa itong mas mapalago kung ilalapat nila ang mga makabagong teknolohiya na natutunan niya sa pag-aaral. Agad niyang kinausap si Mang Arturo tungkol dito. Tay, naisip ko lang po, kaya nating gawing mas madali at mas mabilis ang pagtatanim at pag-aani kung maglalagay tayo ng mga solar panel para sa irrigation system. Hindi na natin kailangan maghintay ng ulan o umasa sa tradisyonal na patubig, sabi ni Elias habang tinitingnan ang mga pananim nilang palay. Tumango si Mang Arturo habang nagmumuni-muni. Kung iyan ang tingin mong makakabuti anak, susubukan natin. Pero saan tayo kukuha ng pondo para sa mga ganitong pagbabago? May natira pa po akong scholarship allowance, tsaka may ilang grants na pwede nating applyan para sa mga small-scale farmers. Pwede nating gamitin yon, sagot ni Elias. Sa mga sumunod na buwan, pinaghirapan nilang makahanap ng tamang supplier at maayos na mga makina. Nagsimula sila sa simpleng solar-powered irrigation system. Sa halip na manalasa ang init ng araw, ginamit nila ito para magpaandar ng mga water pump na magdidilig sa kanilang mga pananim kahit tag-init. Hindi nagtagal, nagkaroon din sila ng greenhouses para maprotektahan ang masiselang gulay sa sobrang init o malalakas na ulan. Naglagay sila ng automated harvesting machines na nagtipid sa oras at lakas. Ang dating 3 araw na pag-aani, nagawa nilang tapusin ng wala pang 1 araw. Isang araw, habang naglalakad si Mang Arturo at Elias sa gitna ng sakahan, kapansin-pansin ang pagkakaiba. Mas maganda na ang tubo ng mga palay, mas malusog ang mga gulay, at mas maraming ani ang naaani kaysa dati. Elias, hindi ko akalain na aabot tayo sa ganito, ani Mang Arturo. Napakahirap ng simula pero ngayon, parang panaginip na lang. Napangiti si Elias. Kayo rin po ang nagbigay ng pundasyon, Tay. Kung hindi dahil sa hirap at tiyaga ninyo dati, hindi rin tayo aabot dito. Ang ginawa lang natin, pinadali ang trabaho at siniguro na mas mataas ang kalidad ng ani. Dahil sa husay nilang mag-ama sa pagpapalago ng sakahan, napansin sila ng mga malalaking grocery chains. Sinimulan nilang mag-supply ng bigas, gulay, at prutas sa mga kilalang supermarket sa Maynila at karatig probinsya. Masaya nilang pinirmahan ang mga kontrata na nangangako ng regular na kita para sa kanilang sakahan. Hindi nagtagal, lumaki ang kanilang produksyon. At dahil sapat na ang kanilang ani para sa lokal na merkado, nagpasya silang subukan ang exportation. Sinimulan nila sa mga kalapit na bansa sa Southeast Asia. Ang mga gulay at prutas mula Nueva Ecija ay nakarating na sa Singapore at Malaysia, at sa kalaunan ay pati sa mga bansang tulad ng Hong Kong at Japan. Nagdala ito ng malaking kita para sa pamilya de la Peña. Elias, sabi ni Mang Arturo isang araw, habang magkasama nilang sinusuri ang mga bagong order forms. Hindi na tayo magkaubusan ng trabaho dito. Paano natin mapapanatili ang ganitong bilis ng produksyon?
Tay, may plano po ako, sagot ni Elias. Gagawa tayo ng sariling app. Sa pamamagitan ng app na to, diretsong makakapag-order ang mga customer sa atin. Mas mababawasan ang middleman, mas mataas ang kita, at mas mabilis natin madadala ang produkto sa kanila. Kahit na wala masyadong alam sa teknolohiya, hindi nag-atubiling suportahan ni Mang Arturo ang ideya ni Elias. Kumuha sila ng developers para gumawa ng mobile application. Sa pamamagitan ng app, nagawa nilang magbenta ng direktang ani sa mga restaurant, cafe, at mga individual buyers. Napadali ang ordering process, isang pindot lang, at nasa pintuan na ng mga customer ang kanilang ani. Sa tulong ng online platforms, nagawa nilang i-market ang kanilang produkto sa mas malawak na audience. Ang dating tradisyonal na sakahan ay naging modernong agribusiness hub. Pati ang kanilang baryo ay nagbago dahil sa pag-angat ng sakahan. Maraming kapitbahay ang nakiisa at natulungan nilang magkaroon ng kabuhayan. Ang mga dating simpleng magsasaka ay natuto rin ng makabagong teknolohiya mula kay Elias at Mang Arturo. Elias, sambit ni Mang Arturo habang magkasama nilang binabasa ang isang report. Sa palagay mo, anong susunod nating hakbang? Tay, may naiisip ako. Pwede tayong magtayo ng isang agritourism site dito. Bukod sa pagtatanim at pag-aani, turuan natin ang mga tao kung paano magpatakbo ng makabagong sakahan. Pwede rin nating gawing retreat venue para sa mga gustong makaranas ng buhay probinsya at malaman ang halaga ng agrikultura, tugon ni Elias. Naging masaya ang usapan ng mag-ama habang pinaplano ang mga susunod nilang hakbang. Sa kabila ng tagumpay na kanilang natamo, nanatili ang simpleng pamumuhay at kababaang loob ng pamilya De La Peña. Hindi na lang ito simpleng bukid, naging simbolo ito ng progreso at pagbabago sa komunidad. Anak, kung hindi mo pa rin tatanggapin ang paanyaya ko, baka magdamdam na talaga ako. Biro ni Mang Arturo habang umiinom ng kape sa kanilang veranda. Malapit nang sumikat ang araw at ang masaganang tanawin ng kanilang sakahan ay tila nagbigay ng inspirasyon sa masayang pakikipag-usap nilang mag-ama. Naku tay, hindi ko talaga alam kung paano mag-relax, sagot ni Elias habang nakatitig sa hardin ng mga gulay na kaniyang itinanim ilang buwan na ang nakalipas. Marami pa tayong dapat asikasuhin dito. Ano naman ang gagawin ko sa isang luxury cruise? Tumawa si Mang Arturo, halatang aliw na aliw sa anak. Elias, kaya nga vacation ang tawag. Lagi ka na lang nagtatrabaho. Kahit isang linggo lang. Sa dami ng natulungan mo sa farm natin at sa community, deserve mo rin magpahinga. Alam ni Elias na tama ang ama, ngunit sanay siya sa mga araw na puno ng trabaho. Nasanay na siyang gumising ng maaga, direktang pumunta sa sakahan, at abutin ang araw sa pag-aasikaso ng kanilang ani. Hindi niya lubos maisip na biglang magbabago ang kanyang daily routine. Tay, sigurado po ba kayo? Tanong ni Elias habang nililigpit ang tasa ng kape ng ama. Alam niyo naman ako, hindi sanay sa sosyal na mga lugar. Wala nga po akong maayos na damit para sa mga ganon. Hayaan mo na, sagot ni Mang Arturo, na ngayon ay nakangiti mula tenga hanggang tenga. Ako na ang bahala, at huwag kang mag-alala sa damit, basta sumama ka lang. Kinaumagahan, sa kabila ng pag-aatubili, tinanggap ni Elias ang imbitasyon. Bit-bit lamang ang isang bag na puno ng mga simpleng damit, polo, pantalon, at ilang tsinelas, sumama siya kay Mang Arturo sa pier. Hindi na siya nagpumilit pang bumili ng mga bagong kasuotan dahil sa tingin niya ay sapat na ang kung anong meron siya. Alam niya, may mas mahalagang bagay kaysa panlabas na itsura. Pagdating nila sa port, natulala si Elias nang makita ang barko. Napakalaki nito, tila isang lumulutang na hotel na may mga makintab na pader at malalaking bintana. Ang bawat sulok ay puno ng mga taong naka-Amerikana. May mga dala pang mamahaling maleta. Pakiramdam niya ay hindi siya nararapat naroon, ngunit pilit siyang pinatatag ng ngiti ng kanyang ama. Anak, narito na tayo. Mag-enjoy ka ha? Paalala ni Mang Arturo bago sila tuluyang pumasok sa barko. Sa unang araw ng kanilang paglalakbay, abala si Elias sa pag-aaral ng kapaligiran. Hindi siya sanay sa marangyang pamumuhay, mga buffet na may ginto pang kutsara at tinidor,
mga show na ginaganap sa mga malalaking teatro sa loob ng barko, at mga pasaherong tila palaging bihis na bihis. Habang tumitingin-tingin siya sa mga dekorasyong gawa sa marmol at kristal, tila naramdaman niyang maraming matang nakatingin sa kanya. Siya ba ang bagong janitor? Narinig niyang may bulong mula sa gilid. Napalingon siya at nakita ang dalawang binata, parehong naka-pressed suits at bitbit ang mga mamahaling alak. Hindi na lang niya pinansin. Subalit hindi maitatanggi ni Elias na ramdam niya ang kakaibang pagtrato ng mga tao. Sa isang lounge, may tumingin sa kanyang sapatos, pagkatapos ay ngumiti ng patago. Sa dining area, may nagkibit balikat nang makita ang kanyang simpleng polo. Kahit saan siya magpunta, tila laging may palihim na bulungan. Parang hindi bagay sa lugar na to, bulong pa ng isang babae sa kanyang kausap habang nilalampasan si Elias sa isang hallway. Napakagatlabi na lang si Elias. Pilit niyang iniisip na huwag masamain ang mga panghuhusga. Nandito lang ako para magpahinga, bulong niya sa sarili. Hindi naman mahalaga kung ano ang iniisip nila. Sa kabila ng lahat, sinubukan pa rin niyang mag-enjoy. Habang ang iba'y nagpapalakihan ng mga alahas at relo, si Elias ay tumambay sa likod ng barko. Tinitingnan niya ang maalon na dagat na tila sinasabing, "Hindi mo kailangang magpanggap. Dito ka lang, tahimik na nagmamasid." Bawat araw, lumalalim ang obserbasyon ni Elias sa mga tao sa paligid. Napansin niya ang mga pamilya na abalang kumuha ng litrato, mga negosyanteng nag-uusap tungkol sa kanilang latest ventures, at mga taong tila sanay sa ganitong klaseng bakasyon. Sa likod ng kaniyang utak, nagtatanong siya, ano kaya ang iniisip nila kapag tinitingnan nila ako? Nakikita kaya nila ang taong tumulong sa kanyang ama sa bukid? O basta janitor lang? Ngunit sa kabila ng mga tanong na iyon, napansin din ni Elias ang mga magagandang aspeto ng kanyang paglalakbay. Sa kabila ng tila mapanuring tingin ng ilan, may mga staff na nakipagkwentuhan sa kanya at mga tauhang ng barko na naging magiliw. Si Captain Roland, ang kapitan ng barko, ay minsang nakipagkwentuhan sa kanya habang nagkakape. "Ang daming magagandang tanawin dito sa cruise, ano?" sabi ng kapitan habang nagpapahinga sa isang bench. "Opo," sagot ni Elias. "Hindi po ako sanay sa ganito. Madalas po kasi nasa bukid lang ako." "Alam mo, minsan mas maganda pa nga yung simple," ani Captain Roland. Tila mas malalim ang ugat ng mga taong sanay sa hirap at trabaho sa lupa. Nagbago ng kaunti ang pananaw ni Elias mula sa mga pag-uusap na ito. Naramdaman niyang hindi lahat ay nag-iisip na mababa siya. Ngunit kahit na may mga mababait na tao, hindi pa rin maikakaila ang mga pagkakataong napapansin niyang nilalait siya dahil sa kanyang kasuotan o simpleng pananalita. Subalit pinangako ni Elias sa sarili na hindi siya magpapatinag. "Huwag na lang magpadala sa kanila," sabi niya sa sarili. "Kung alam mo kung sino ka, hindi mahalaga kung ano ang iniisip nila." Habang tumutunog ang malambing na instrumental na musika sa lobby ng barko, si Elias ay tahimik na nakaupo sa isang sulok, nagmamasid sa mga pasaherong patuloy sa kani-kanilang usapan. Nakaangat ang mga pader ng lugar, nagbibigay ng malawak na tanawin ng dagat mula sa malalaking salamin, ngunit sa kabila ng magarbong paligid, si Elias ay nananatiling simple, nakapolo at pantalon, hawak ang isang tasa ng kape. Ang kanyang mga matay nakatanaw sa asul na kalangitan sa labas, tila nagpapahinga mula sa nakakapagod na paglalakbay at mula sa mga naririnig niyang tila palihim na komento tungkol sa kanya. Hindi naman bago para kay Elias ang makaramdam ng pagkakahiwalay sa ganitong kapaligiran, ngunit hindi rin niya alintana ang bawat mapanuring tingin. Sanay siyang manahimik, magpatuloy, at ituring na bahagi na lang ng kanyang paglalakbay ang anumang negatibong karanasan. Habang nilalasap ang mainit na kape, narinig niya ang magaspang na boses ni Chad Velasquez, isa sa mga pinaka-elitistang pasahero sa barko, na papalapit sa kinaroroonan niya. Si Chad, matangkad at laging naka-Amerikana, ay kilala sa pagiging palaging sentro ng atensyon at ng kanyang grupo ng mga kaibigan. Sa likod niya ay si Luna Ortega, isang tahimik na dalaga na bahagi ng grupo ni Chad, ngunit bihirang magsalita. Nasa paligid din ang ilan pang kasamahan ni Chad, pawang mga nakaayos ng husto, bitbit ang kani-kanilang mamahaling inumin. "Hoy kuya,
Untag ni Chad kay Elias. Puno ng kumpiyansa ang tono ng kanyang boses. Saan nga ba dito yung janitor's closet? Nagkakalat na kasi ang ibang pasahero. Baka gusto mo na ring maglinis. Napatawa ang mga kasama ni Chad at narinig pa ni Elias ang bulungan at tawanan sa paligid. Tumawa si Chad ng malakas, sabay sinabayan ng maliliit na halakhak ng kanyang grupo. Tumingin si Elias kay Chad, kalmado at walang bahid ng galit, at sa kanya marahang ngumiti. "Pasensya na, hindi ko alam," sagot ni Elias sa isang mahinang boses, ngunit sapat upang marinig ni Chad. Tumayo siya, hinawi ang kanyang tasa ng kape, at umalis ng walang imik. Hindi niya ininda ang ingay at halakhak sa kanyang likuran. Bagkus ay naglakad siya palayo patungo sa deck kung saan mas tahimik at maaliwalas. Habang naglalakad si Elias, naramdaman niya ang ilang pares ng matang sumusunod sa kanya. Naririnig niya ang iba't ibang klase ng komento. Hindi man lahat ay bulgar, ngunit may laman na tila ng huhusga. "Sino ba yon?" Bulong ng isang babae. "Bakit parang hindi bagay dito?" "Hindi yata dapat nakakapasok sa ganitong barko ang mga taong kagaya niya," sabi naman ng isa pang lalaki na parang sinadya ang lakas ng boses upang marinig ng iba. Hindi sumama ang loob ni Elias. Sa halip, inisip niya ang mga aral na itinuro sa kanya ng kanyang ama. Na hindi mahalaga ang sinasabi ng iba, basta alam mong ginagawa mo ang tama. Ang kanyang isipan ay bumalik sa mga araw na nasa bukid siya, kung saan ang mga hamon ng buhay ay mas mabigat kaysa sa mga salita ng mga hindi kilalang tao. Tumigil siya sandali sa deck at tumingin sa karagatan. Pinilit niyang hanapin ang katahimikan sa alon, sa hangin, at sa liwanag ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Hindi mo kailangang patulan sila, bulong niya sa sarili. Mas maraming mahalagang bagay kaysa dito. Samantala, si Luna na nakatayo pa rin sa lobby kasama ang grupo ni Chad ay tahimik lang na nakikinig. Hindi siya tumawa kasama nila, bagamat naroon siya sa eksenang iyon. Ang kanyang mga matay nakatutok sa pintuan kung saan tumalilis si Elias, parang nag-iisip. Sa kabila ng pagiging bahagi ng grupong ito ng mga elitista, hindi niya maiwasang mapansin ang dignidad sa kilos ni Elias. Ang tahimik na pagtindig niya sa kabila ng pangungutya. Ngunit hindi rin siya nagsalita. Ang kanyang bibig ay nanatiling nakatikom at ang kanyang iniisip ay hindi niya maibahagi. Tila may boses sa likod ng kanyang isip na nagsasabing, bakit kailangan nila siyang husgahan? Ano bang masama sa kanyang suot o hitsura? Nagpatuloy si Elias sa kanyang araw ng walang imik tungkol sa insidenteng iyon. Sa buong paglalakbay, inasahan na niyang mulit-muling makikita si Chad at ang kanyang grupo, ngunit hindi siya kailanman nagbigay ng kahit na anong reaksyon. Sa tuwing may sasabihing hindi maganda, pipiliin niyang manatiling tahimik. At sa kabila ng mga ngisi at tawanan sa kanyang likuran, ang kanyang isip ay palaging bumabalik sa dahilan kung bakit siya narito. Para magpahinga, para makita ang dagat, at para mag-isip ng mga susunod niyang hakbang sa buhay. Bagamat ramdam ni Elias ang panghuhusga, hindi niya pinayagan na sirain nito ang kanyang araw. Sa halip, mas lalo niyang pinatatag ang kanyang kalooban. Pilit iniisip na ang kanyang halaga ay hindi nakabase sa pananamit o panlabas na anyo. Sa kabila ng tila pagkakahiwalay niya mula sa ibang pasahero, mas pinili niyang pahalagahan ang sariling dignidad. Habang patuloy ang paglalayag ng barko, marami sa mga pasahero ang naghahanap ng mga aktibidad na magpapawi ng kanilang inip. Isa na rito ang isang charity event na itinaguyod ng crew upang makalikom ng pondo para sa isang coastal community na naapektuhan ng bagyo. Ang mga pasahero ay hinihikayat na mag-donate at sumali sa mga workshop na nagtuturo ng paggawa ng mga recycled crafts na itutulong sa mga nasalanta. Si Elias, bagamat sanay sa trabaho sa bukid, ay nagpa siya ring makilahok sa kaganapan. Hindi niya inaasahan na magiging bahagi siya ng isang malaking grupo ng mga boluntaryo. Habang tahimik niyang hinuhubog ang isang plastic bottle upang gawing planter, lumapit ang kapitan ng barko, si Captain Roland, upang kamustahin ang mga kalahok. Magandang araw, bati ng kapitan. Mukhang masipag ka sa paggawa ng mga planter. May background ka ba sa ganitong gawain? Napatingin si Elias.
Medyo nagulat sa biglaang tanong. Ngunit ngumiti siya at mahinahong sumagot. Magandang araw din po. Hindi po ako profesional, pero sanay po ako sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa pagtatanim. Sa probinsya po kasi kami nakatira, kaya mas madali para sa akin ang mag-repurpose ng gamit para sa sakahan. Na-curious ang kapitan. Probinsya? Saan ka galing, iho? Sa Nueva Ecija po, sagot ni Elias. Simpleng magsasaka po ang pamilya namin. Dito lang po ako dahil pinilit akong magbakasyon ng tatay ko. Sabi po niya, kailangan ko daw pong magpahinga, pero hindi ako sanay. Kaya naisip ko pong sumali dito para kahit papaano, may magawa akong makabuluhan. Tumango si Captain Roland at ngumiti. Mukhang bihasa ka sa kabukiran. Alam mo, bihira ang mga taong kagaya mo na magtutulak ng mga makabago at makalikasang gawain sa agrikultura. Ako mismo ay humahanga sa mga magsasaka. Kayo ang tunay na pundasyon ng ating bansa. Nakakatuwa na kahit nasa ganito kang lugar, dala mo pa rin ang puso ng pagiging isang magsasaka. Salamat po, tugon ni Elias. Para po sa akin, mahalaga po ang pagbabahagi ng kaalaman. At kahit saan man tayo dalhin, bitbit natin ang ugalit asal na natutunan natin sa probinsya. Doon nagsimula ang magandang usapan nila. Sa kabila ng kanilang pagkakaiba ng estado sa buhay, naging magaan ang loob ng kapitan kay Elias. Kitang-kita ng kapitan ang pagiging tapat at mababang loob ni Elias, kaya't madalas silang magkausap tuwing may mga ganitong aktibidad. Habang tumatagal, napansin ni Luna Ortega ang kasipagan ni Elias sa mga charity events. Simula nang makita niya kung paano tumulong si Elias sa paggawa ng mga planter at pagtuturo sa ilang pasahero, unti-unting nabawasan ang kanyang distansya sa binata. Minsan, pagkatapos ng isang workshop, nilapitan niya ito. Elias, hindi ba? Tanong ni Luna. Tumingin si Elias sa kanya at bahagyang ngumiti. Opo, ma'am. Ano po ang maitutulong ko? Ma'am? Tumawa ng bahagya si Luna. Hindi mo kailangang tawagin akong ma'am. Luna na lang, please. Medyo nahiya si Elias at tumango. Sige po, Luna. Tama ka nga pala, dugtong ni Luna. Maganda itong ginagawa mo. Hindi ko akalaing posible pala na gawing ganito kapaki-pakinabang ang mga bagay na madalas natin itinatapon. Mahusay ka rin magturo sa iba. Hindi naman po, sagot ni Elias, bahagyang napakamot sa ulo. Sanay lang po siguro ako. Pero masaya po akong makatulong sa kahit simpleng paraan. Mula noon, naging mas bukas si Luna kay Elias. Madalas silang mag-usap tuwing may charity activities. Hindi man sila malalalim na usapan, naramdaman ni Luna na may kakaiba sa personalidad ni Elias. Hindi ito kagaya ng ibang pasahero sa barko. Hindi mayabang, hindi mapagmataas. Sa halip, laging maingat at magalang sa bawat kilos. Isang gabi, habang naglalakad si Luna sa deck ng barko, hawak ang kanyang cellphone para kumuha ng larawan ng napakagandang tanawin ng buwan sa ibabaw ng dagat. Bigla itong nadulas mula sa kanyang kamay. Napakabilis ng mga pangyayari. Tumama ito sa railing at muntik nang mahulog sa dagat. Sa pag-aalala, yumuko si Luna upang abutin ito, ngunit nawalan siya ng balanse. Napakapit siya sa bakal at halos madulas na rin sa basang sahig. Agad namang dumaan si Elias sa parehong lugar. Natanaw niyang umiiling si Luna, halatang nanghihinayang sa kanyang cellphone. Okay ka lang? Tanong ni Elias, habang mabilis na nilapitan ng dalaga. Oo, pero parang mahuhulog na yung phone ko. Hindi ko maabot, sagot ni Luna, bahagyang nababahala. Hindi na nagdalawang isip si Elias. Mabilis siyang yumuko, inabot ang cellphone gamit ang maingat na paghawak at iniabot ito kay Luna. Heto po, mukhang natamaan lang ang gilid ng railing, kaya hindi tuluyang nahulog. Napaluhod si Luna para siguruhing buo pa ang kanyang cellphone. Nang makitang maayos pa ito, malaki ang kanyang pasasalamat. Maraming salamat, Elias. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung nawala ito. Wala po iyon. Buti na lang at nakita ko agad, sagot ni Elias, na tila normal na lamang para sa kanya ang pagtulong. Simula noong gabing iyon, nag-iba ang pagtingin ni Luna kay Elias.
Sa bawat pagkikita nila sa barko, mas naging bukas ang loob ng dalaga. Unti-unti niyang nakita ang likas na kabutihan ni Elias na hindi niya napansin noong una. Nagkaroon ng respeto si Luna sa binata. Isang respeto na hindi base sa kayamanan o posisyon, kundi sa integridad ng pagkatao. Ang gabi ng masquerade night ay punong-puno ng mga kumikinang na maskara, mararangyang kasuotan, at masiglang musika. Lahat ng pasahero sa cruise ship ay imbitado sa malaking event na ito, isang tradisyon ng barko na naghahatid ng aliw at drama. Ang ballroom ng barko ay pinuno ng makikinang na ilaw at eleganteng dekorasyon. Habang abala ang karamihan sa pagkuha ng kanilang mga maskara at pagpopose para sa mga litrato, si Elias ay dumating na nakasuot ng kanyang simpleng polo at pantalon, gaya ng dati. Hiniraman lang siya ng isang basic black mask para hindi siya masyadong mailang. Ang ganda ng lugar na to, naibulong ni Elias sa sarili habang nakatayo malapit sa pader. Tahimik na inoobserbahan ang masiglang crowd. Hindi niya akalain na magiging ganito kagarbo ang isang masquerade ball. Ngunit sa kabila ng kagandahan ng paligid, ramdam ni Elias na parang hindi siya nababagay sa lugar. Alam niyang marami sa mga naroon ay sanay sa ganitong kasosyal na event. Mga taong bihasa sa sayawan, salitaan, at pagdadala ng marangyang kasuotan. Habang nakapako ang tingin niya sa dance floor, bigla siyang tinapik sa balikat. "Oh, Elias! Nandito ka rin pala," ani Chad Velasquez, ang lalaking dati nang nagpatutsada sa kanya sa lobby. Ngayon ay suot ni Chad ang isang kumikinang na maskara at isang mamahaling itim na suit, kumpleto sa bow tie at leather shoes. Kasama niya ang kanyang barkadahang puro rin bihis na bihis. Oo, mahinang sagot ni Elias. Na-curious lang ako. "Good! Perfect timing! Alam mo ba, may isang parte ng party na tinatawag naming spotlight dance. Dapat lahat ng espesyal na bisita sumayaw sa gitna ng dance floor habang pinapalakpakan ng crowd." Paliwanag ni Chad na may halong ngiti. Isang ngiting hindi mo matukoy kung mapanokso o mabait. "Ganun ba? Mukhang hindi naman po bagay sa akin ang sumayaw," sabi ni Elias nang may bahagyang kaba. "Relax lang bro, hindi mo naman kailangang maging magaling. Kasiyahan lang ito," dagdag ni Chad, sabay abot ng isang maliit na papel. "Actually, ikaw pala ang special guest tonight. Ikaw ang susunod na magpe-perform." Nagulat si Elias. "Ako? Oo naman. Halika, sumama ka na sa amin sa dance floor," pilit ni Chad. Hindi na nakatanggi si Elias at sumama sa grupo ni Chad. Habang papalapit sila sa gitna ng ballroom, napansin ni Elias ang mga bulungan mula sa mga nakapaligid. Halos lahat ay nakamaskara, ngunit sa ilalim ng kanilang mga mask ay nararamdaman niya ang mapanuring mga mata. Tumigil sila sa gitna. Ipinakilala ni Chad si Elias bilang special guest sa masiglang tono. Ang musika ay nagbago, isang mas mabilis na ritmo, tila naghihikayat ng masiglang pagsayaw. Tinulak ni Chad si Elias nang marahan sa gitna. Hinihimok siyang magsimula ng sumayaw. Hindi alam ni Elias kung ano ang gagawin. Hindi siya sanay sa ganitong uri ng atensyon. Kaya't nagsimula siyang gumawa ng simpleng galaw, pilit na sinusundan ang tugtog. Sa likod niya, narinig niya ang ilang pigil na tawanan. "Woohoo! Galing Elias!" sigaw ni Chad, tila nang iinggit. Ang ilang tao sa paligid ay sumabay sa palakpak, ngunit hindi lahat iyon ay mapagbigay. Karamihan ay parang nanonood lamang para sa sariling libangan. Habang tumatagal, biglang huminto ang musika. Pinaligiran si Elias ng grupo ni Chad. Isang pamilyar na boses ang narinig ni Elias. "Kayo naman, di ba gusto niyong malaman kung sino talaga si Elias?" Biglang tinanggal ni Chad ang mask ni Elias. "Janitor pala ang bisita natin!" sigaw niya. Isang nakakabinging tawanan ang pumuno sa ballroom. Napansin ni Elias ang mga tao sa paligid. Ang ilan ay tinakpan ang kanilang mga bibig habang tumatawa. Ang iba naman ay nagpapalitan ng tingin na parang nagtatanong kung bakit nandoon ang isang taong parang hindi kabilang. Ramdam ni Elias ang init sa kanyang mukha, ngunit pinilit niyang magtimpe.
Tahimik siyang humakbang paalis mula sa gitna ng dance floor habang ang tawanan ay tila walang katapusan. Si Luna Ortega, na naroon din, ay nanatiling tahimik. Sa una, hindi siya sigurado kung paano tutugon. Nasa tabi siya ng ilang mga kaibigan na tumatawa rin, ngunit may kung anong tumusok sa kanyang damdamin. Habang pinagmamasdan niya si Elias na papalayo, naramdaman niyang may mali sa nangyari. Ang pagtawa ay unti-unting tumigil sa kanyang pandinig. Ang ginawa kay Elias ay hindi biro. Ito'y pagpapahiya. Chad, ani Luna ng mahina, ngunit walang nakarinig. Tumayo lamang siya sa isang tabi, pinagmamasdan ang nananahimik na si Elias. Hindi na siya natawa, ni hindi niya magawang ngumiti. Sa halip, napaisip siya sa ginawang iyon ng grupo ni Chad. Para sa kanya, parang sumobra ang pang-Alaska. Samantala, si Elias ay naglakad palabas ng ballroom. Hindi niya alintana ang mga matang nakatuon sa kanya. Alam niyang hindi niya kailangan patulan ang mga iyon. Sa isip niya, sinasabi niya sa sarili, hayaan mo na sila. Hindi naman mahalaga ang iniisip nila. Ang mahalaga, alam mo kung sino ka. Sa katahimikan ng gabi, habang humihipan ang malamig na hangin sa deck ng barko, nahanap ni Elias ang kapayapaan. Isa itong alaala na hindi niya malilimutan, ngunit hindi niya hahayaang bumagsak ang kanyang dignidad dahil lang sa opinyon ng iba. Kinaumagahan, habang tahimik na umiinom ng kape si Elias sa isang maliit na balcony ng barko, tila mas mabigat ang hanging dumadampi sa kanyang balat. Ang mga nangyari kagabi ay tumatak sa kanyang isip, ngunit hindi dahil sa sakit ng kahihiyan. Bagkus, naiisip niya kung paano niya mailalagay ang sarili sa isang posisyong malayo sa mga taong mapanghusga. Sa loob ng ilang minuto, nanatili siyang nakatanaw sa dagat, hinahanap sa mga alon ang sagot sa kanyang mga tanong. Nang tuluyang maubos ang kanyang kape, bumalik siya sa kanyang cabin. Doon, kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang ama. Naghintay siya habang nagriring ito, hanggang sa marinig ang pamilyar na boses ni Mang Arturo sa kabilang linya. Elias, anak, kamusta ang bakasyon? Masiglang bati ng kanyang ama. Napabuntong hininga si Elias bago sumagot. Tay, parang gusto ko na pong bumaba dito. Hindi po ako nababagay sa ganitong klaseng lugar. Alam kong sinabi niyo po na mag-enjoy ako, pero parang mas okay na po akong bumalik sa probinsya. Bumaba? Bakit naman anak? Tanong ni Mang Arturo, nag-aalala ang tono. May nangyari ba? Wala naman po masyado, tay. Pag-amin ni Elias. Pero ramdam ko po na iba ang tingin ng mga tao sa akin. Parang hindi ko na po kayang magpatuloy sa cruise na to. Sandaling tumahimik si Mang Arturo. Parang may iniisip siyang malalim. At pagkatapos ng ilang segundo, sumagot siya. Anak, makinig ka muna. May gusto akong sabihin sa'yo. Po? Tanong ni Elias, bahagyang nagtataka. Ayaw ko sanang sirain ang surprise, pero mukhang kailangan ko nang sabihin sa'yo ngayon, sabi ni Mang Arturo. Kahapon pa lang, napagdesisyunan ko na bibilhin ko ang cruise ship na yan. Natigilan si Elias. Tay, ano pong ibig niyong sabihin? Pong ibig? Naisip ko kasi anak, bakit hindi natin gawing bahagi ng agritourism project natin ang barkong yan? Kung kaya natin gawing modelo ng sustainable farming ang sakahan natin sa probinsya, pwede rin natin gawing modelo ng green tourism ang cruise ship. Ipapasok natin ang mga sustainable practices sa turismo, mga organic na pagkain, mga workshop sa urban gardening, at iba pa. Pwede tayong magtayo ng learning center sa loob ng barko. Gusto kong ipakita sa mundo na kahit sa dagat, pwede tayong maging responsable sa kalikasan. Hindi kaagad nakaimik si Elias. Hindi niya inaasahan ang ganitong plano mula sa kanyang ama. Tay, paano niyo po ito naisip? Simula pa lang ng cruise, alam kong hindi ka magiging komportable sa ganitong kapaligiran. Pag-amin ni Mang Arturo. Pero alam ko rin na may nakikita kang potensyal dito, kahit hindi mo pa ito napapansin sa ngayon. Kaya sinimulan ko ng kausapin ang management ng barko. Ngayon pa lang anak, may mga papeles ng inaayos. Pumunta ako kahapon kasama ang ating legal team. At sa araw na to, may pirmahan na kami ng kontrata.
Halos malaglag ang telepono ni Elias sa kanyang narinig. Tay, sigurado po ba kayo? Ang laki ng barkong ito. Kaya po ba natin? Tumawa si Mang Arturo. Nagawa nating patakbuhin ang isang malaking sakahan mula sa wala. Ginawa mo, anak, ang karamihan ng pagbabago. Kaya naniniwala ako, kaya rin natin ito. Ang mga salitang iyon ay parang nagbibigay lakas kay Elias, ngunit naroon pa rin ang pagkagulat. Kailan po namin malalaman ang resulta? Kakailanganin naming i-announce mamaya, sagot ng kanyang ama. Si Kapitan mismo ang mag-aanunsyo sa mga pasahero. At gaya ng sinabi ni Mang Arturo, noong hapon ding iyon, may ipinatawag na espesyal na pagtitipon ang kapitan sa pangunahing ballroom ng barko. Pinuno ito ng mga pasahero, crew, at mga miyembro ng pamunuan ng barko. Si Elias ay nasa gilid lang, nagmamasid, hindi pa rin lubos na makapaniwala sa sinasabi ng ama. Habang naghihintay, ramdam niya ang kakaibang tensyon sa hangin. Tumayo ang kapitan sa harap ng mikropono. Magandang hapon sa inyong lahat, panimula niya. Ngayong araw na ito, meron kaming isang mahalagang anunsyo. Sa tulong ng aming pamunuan at ng isang kagalang-galang na pamilya mula sa Pilipinas, ipinaabot namin sa inyo na may bagong major shareholder ang ating barko. Isang bulong-bulungan ang umikot sa paligid. Sino kaya ang tinutukoy nila? Lahat ng mata ay nakatuon sa kapitan habang patuloy siyang nagsasalita. Ngayon, nais kong ipakilala sa inyo ang bagong co-owners ng barkong ito, sina Ginoo Arturo de la Peña at ang kanyang anak, si Elias de la Peña. Mabilis na bumaling ang mga ulo. Si Elias, na tahimik lamang na nakatayo sa gilid, ay biglang naging sentro ng atensyon. Ang dating janitor sa mata ng ilan ay ngayon isa sa mga may-ari ng barkong kanilang sinasakyan. Sa di kalayuan, natanaw ni Elias si Chad na nakatayo sa gilid, tila hindi makapaniwala. Ang tahimik na si Luna naman, napatigil sa kanyang ginagawa at tumitig kay Elias, bakas sa kanyang mukha ang pagkabigla. Sa harap ng lahat, tumayo si Mang Arturo at ngumiti. Maraming salamat po sa inyong mainit na pagtanggap, sabi niya. Ang barkong ito ay magiging bahagi ng aming pangarap na magdala ng responsableng turismo, hindi lang sa lupa, kundi pati sa karagatan. Hindi nagtagal, bumaling si Elias sa kanyang ama at nagbigay ng mahinang ngiti. Naguguluhan pa rin siya, ngunit sa loob-loob niya may nararamdamang pag-asa. Binalingan niya ang mga pasahero at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya ang sarili na may kakayahang bumuo ng pagbabago. Hindi lamang para sa kanilang pamilya, kundi para sa lahat ng nandoon. Matapos ang opisyal na pag-anunsyo ng bagong may-ari ng barko, halos lahat ng naroon ay nanahimik. Ang ballroom, na ilang oras lang ang nakaraan, ay punong-puno ng ingay, ay biglang naging tahimik na parang sementeryo. Ang mga elitistang nagtaas ng kilay at nagtawa kay Elias noong mga nakaraang araw ay biglang napahiya. Ang dating tingin nilang janitor lang ay ngayoy isa sa mga bagong may-ari ng buong barko. Hindi na nila alam kung paano kikilos o ano ang sasabihin. Ang ilan sa kanila'y napayuko, samantalang ang iba naman ay tumitig sa sahig na para bang may inaasahang mababaling ng tingin sa kanila. Si Chad Velasquez, ang pinuno ng pangungutya, ay kitang-kita ang pamumutla. Para bang naubos ang dugo niya sa mukha habang nakatitig kay Elias mula sa gilid ng silid. Hindi niya inasahan ang ganitong pagbaligtad ng sitwasyon. Sa loob-loob niya, tumatakbo ang tanong, paano nangyari to? Paano ko nagawang maliitin ang isang tao na higit pa pala sa iniisip ko? Habang nagtatagal, hindi nakatiis si Chad. Dahan-dahan siyang lumapit kay Elias. Ang kanyang ngiting mayabang ay napalitan ng isang pilit na ngiti. Halatang hirap siyang maghanap ng tamang salita. Elias, panimula niya, kinakabahan at tila nanginginig ang boses. Pasensya na. Alam mo na, biro lang yun dati. Hindi ko naman alam na. Naputol ang kanyang sinasabi nang mapatingin siya kay Elias, na kalmado lang na nakatayo. Walang bakas ng galit o hinanakit sa mukha ni Elias, ngunit may dignidad at lalim sa kanyang mga mata.
Walang sinabi si Elias, at sa simpleng katahimikan na iyon, mas lalong nataranta si Chad. Pasensya na talaga bro, hindi ko sinasadya. Chad, putol ni Elias, sa wakas ay nagsalita. Mahinahon ang kanyang boses, ngunit ramdam ang bigat ng bawat salita. Wala kang kailangang ipaliwanag. Alam kong hindi mo alam ang sitwasyon ko noon. Ang gusto ko lang sana, sa susunod, maging maingat ka. Kasi hindi natin alam kung ano ang pinagdadaanan ng ibang tao. Tumango si Chad, halatang napahiya. Oo, tama ka. Pangako, hindi na mauulit. Ngumiti si Elias ng bahagya, tanda ng kanyang pagpapatawad. Pero hindi niya ito binigyan ng higit pang pansin. Tumalikod siya at nagpatuloy sa paglakad. Iniwan si Chad na nag-iisip ng malalim. Makalipas ang ilang araw, ipinatawag ni Mang Arturo at Elias ang mga pangunahing staff ng barko sa isang pulong. Nakatayo sila sa isang maluwag na conference room na may panoramic view ng dagat. Si Mang Arturo ang unang nagsalita. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Panimula niya, hawak ang isang clipboard. Kami ng anak ko ay may mga nais iparating sa inyo. Una, bilang bagong co-owners ng barkong ito, nais naming masiguro na ang bawat pasahero at crew ay nararapat makaramdam ng respeto. Hindi mahalaga kung ano ang kanilang estado sa buhay, kung ano ang suot nila, o kung saan sila nanggaling. Tumango si Elias at nagpatuloy. Gusto naming masigurong walang diskriminasyon, lalo na't ang layunin namin dito ay magdala ng pagbabago at respeto. Ang barkong ito ay magiging simbolo ng pantay-pantay na pagtrato sa lahat. Napatingin ang ilang staff sa isa't isa. May halong hiya at pagkakumbaba ang ilan sa kanilang mukha, lalo na't alam nilang sa nakalipas na mga araw, hindi lahat ng pasahero ay napagtrato ng tama. Ramdam nila na seryoso si Mang Arturo at Elias sa kanilang paninindigan. Pagkatapos ng pulong, dumaan si Luna Ortega sa isang lounge kung saan nakita niya si Elias na nakaupo sa tabi ng bintana, tahimik na nagbabasa ng isang libro. Sa mga nakaraang araw, iniisip niyang kausapin si Elias, ngunit nahirapan siyang magpasiya kung paano sisimulan. Ngayon, naramdaman niyang oras na para aminin ang kanyang pagkakamali. Elias, mahinang tawag ni Luna, tumayo sa harapan niya. Tumingin si Elias mula sa libro at bahagyang ngumiti. Luna, anong kailangan mo? Huminga ng malalim si Luna at marahang umupo sa tapat ni Elias. May gusto sana akong sabihin tungkol sa mga nangyari dati. Gusto ko sanang humingi ng tawad. Napakunot noo si Elias, tila nagtataka. Tawad? Para saan? Para sa lahat ng hindi ko ginawa, sagot ni Luna. Nakita ko kung paano kanila hinusgahan. Naroon ako, pero hindi ako nagsalita. Hinayaan ko lang sila. Alam ko, mali iyon. At gusto kong malaman mo na, mula ngayon, sisikapin kong tumayo para sa tama. Sa mata ni Elias, nakita niya ang sinseridad ni Luna. Nakita niya na hindi lahat ng nasa barkong iyon ay mapanghusga. May ilan, tulad ni Luna, na may kakayahang magbago at umamin ng pagkakamali. Luna, mahinahong sagot ni Elias. Wala kang kailangang ihingi ng tawad. Alam kong mahirap kumilos laban sa karamihan. Pero salamat sa sinseridad mo. Hindi na muling nagsalita si Luna. Ngumiti lang siya, at sa pagkakataong iyon, naramdaman niyang unti-unti nang nawawala ang distansyang namagitan sa kanila. Sa paglipas ng mga araw, naging mas maaliwalas ang pakikitungo ng bawat tao sa barko, crew, staff, at pasahero. Ang barko, na dati tila eksklusibo lamang para sa mga mayayaman, ay unti-unting nagiging isang lugar kung saan ang lahat, anuman ang kanilang estado, ay nararamdamang may halaga at may boses. Iyon ang simula ng isang mas inklusibo at patas na karanasan para sa lahat ng sakay ng barko. Hindi nagtagal pagkatapos ng malalaking pagbabago sa barko, napansin ng maraming pasahero ang tahimik ngunit makabuluhang presensya ni Elias. Isang araw, inimbitahan siya ng pamunuan ng barko upang maging guest speaker sa isang business seminar na gaganapin on board. Ang seminar na iyon ay may temang
innovative entrepreneurship, from humble beginnings to industry leadership. Nais nilang marinig ang kwento ng binata na dati inisip ng marami na simpleng tao lamang, ngunit ngayon ay kilala na bilang bagong may-ari ng barko at tagapagtaguyod ng sustainable agriculture. Noong araw ng seminar, nagtungo si Elias sa conference hall na puno ng mga negosyante, investors, at travelers na nagbabakasyon sa barko. Ang entablado ay napapalibutan ng malalaking LED screens at ang audience ay nakaupo sa mga magagarang upuan na may embroidered logo ng barko. Habang naghihintay sa likod ng entablado, nakausap niya si Captain Roland. "Handa ka na ba, Elias?" Tanong ni Captain Roland na nakangiti. "Alam mo, hindi madali ang magsalita sa harap ng maraming tao. Pero alam ko, kayang-kaya mo ito." Napangiti si Elias. "Sa totoo lang, Cap, kinakabahan ako. Hindi naman ako sanay sa ganito. Mas komportable pa ako sa bukid." Tumawa si Captain Roland. "Yan ang maganda sa'yo. Ang pagiging totoo mo ang magugustuhan nila. Sabihin mo lang ang kwento mo mula sa puso at huwag mong kalimutang magpasalamat. Simulan mo roon." Pagkatapos ng ilang minuto, inintroduce na si Elias ng MC. Nagpalakpakan ang mga tao, bagamat may ilan na tila curious pa rin sa kanya. Nang tumayo si Elias sa gitna ng entablado, naalala niya ang mga payo ng kanyang ama. "Huwag kang matakot, anak. Sabihin mo lang kung ano ang totoo." "Magandang araw po sa inyong lahat," panimula ni Elias habang hawak ang mikropono. "Una po sa lahat, nais kong magpasalamat sa pamunuan ng barko at kay Captain Roland sa pagbibigay ng pagkakataon para makapagbahagi ako ng aming kwento." Dahan-dahan, ikinuwento ni Elias kung paano nagsimula ang kanilang sakahan sa Nueva Ecija. Mula sa simpleng pamumuhay bilang magsasaka, paano nilang pinagsikapan na gawing mas produktibo ang kanilang lupa. Ibinahagi niya kung paanong, sa tulong ng makabagong teknolohiya, nagkaroon sila ng automated irrigation system na powered by solar energy, mga greenhouses na nagprotekta sa kanilang pananim mula sa masamang panahon, at mga makabagong makina na nagpabilis ng pag-aani. "Sa una, napakahirap," sabi ni Elias. "Wala kaming sapat na pera, pero meron kaming pangarap. Nagsimula kami sa mga simpleng solusyon, manually composting our own fertilizers, experimenting with crop rotation, at pagtuturo sa aming mga kapitbahay kung paano rin nila magagamit ang teknolohiya." Sa bawat salita niya, tila nabibighani ang audience. May mga nagtatanong, "Paano niyo nasimulan ang lahat ng iyon? Gaano kalaki ang naging epekto sa inyong komunidad?" At sa bawat tanong, sinasagot ni Elias ng malinaw at may kababaang loob. "Ang mahalaga po ay ang pagtutulungan," dagdag niya. "Hindi namin nagawa ito ng mag-isa. Maraming tao ang tumulong, maraming pagkakamali ang aming napagdaanan, pero sa huli, natutunan namin na ang bawat tanim, bawat ani, ay simbolo ng sakripisyo at pag-asa." Matapos ang kanyang pagsasalita, walang alinlangan ang palakpakan ng mga tao. Maraming lumapit kay Elias upang magpasalamat at magtanong pa ng higit pang detalye. Ang iba'y tila nagkaroon ng bagong inspirasyon sa kanilang mga negosyo. "Salamat sa iyong kwento, Elias," ani ng isang matandang negosyante na lumapit. "Ipinaalala mo sa akin ang tunay na halaga ng pagsisikap at pananampalataya sa sarili." Nasa gilid lang si Captain Roland, nakangiti habang pinapanood si Elias na nakikipag-usap sa mga tao. Nang makakuha siya ng pagkakataon, tumabi siya kay Elias at nagsalita. "Alam mo, Elias, malaki ang potensyal mo. Sa tingin ko, dapat nating palawakin ang agritourism on board. Kung ano ang nagawa mo sa sakahan, magagawa rin natin dito." Nagulat si Elias sa ideya. "Talaga, Cap? Paano po kaya?" "Isipin mo, pwede tayong maglunsad ng workshops on urban gardening. Pwede nating turuan ang mga pasahero kung paano magtanim ng sarili nilang gulay kahit nasa syudad sila. At pwede tayong magdala ng mga produkto mula sa sakahan mo para maipakita sa kanila kung gaano ka-sustainable ang pamamaraan natin," paliwanag ng kapitan. Napaisip si Elias. Mukhang may saysay ang ideya.
Sa kanyang isipan, nakikita niya ang posibilidad na ang barkong ito ay maging isang malaking platform ng edukasyon at sustainable living. Samantala, si Luna Ortega, na noon ay tahimik na nanonood sa likod ng audience, ay unti-unting namangha kay Elias. Hindi niya inakala na ang lalaking dating hinuhusgahan ng marami ay may ganitong lalim ng kaalaman at kababaang loob. Nang makita niya kung paano magiliw na nakikipag-usap si Elias sa mga tao, naramdaman niya ang tila kakaibang init sa kanyang dibdib. Hindi na lamang respeto ang nararamdaman niya ngayon, kundi isang uri ng paghanga na tila nag-ugat sa pagkatao ni Elias, hindi lamang sa kanyang tagumpay. Sa mga sumunod na araw, si Luna ay naging mas aktibo sa mga proyekto ni Elias. Kasama siya sa mga diskusyon tungkol sa mga posibleng workshops at events. Nakita niya kung paano planuhin ni Elias ang bawat detalye, kung gaano siya kamaingat sa pagdadala ng kaalaman sa iba. At sa bawat oras na kasama niya si Elias, nararamdaman niyang unti-unting nahuhulog ang kanyang loob dito. Ang binatang minsan niyang hinusgahan ay ngayon isang taong gusto niyang makasama at suportahan. Ang seminar na iyon ay naging simula ng mas malawak na pananaw. Hindi lamang para kay Elias, kundi para sa lahat ng pasaherong nandoon. Sa bawat kwento ng pag-angat, sa bawat ngiti ng mga taong nabigyan niya ng inspirasyon, lalong napatunayan ni Elias na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa pera o posisyon, kundi sa kung paano ka nakakapagbigay ng liwanag sa iba. Habang lumilipas ang mga araw sa barko, unti-unting napansin ni Luna ang di matatawarang kabutihang loob ni Elias. Hindi tulad ng karamihan ng mga taong nakasama niya sa kanyang buhay, si Elias ay walang bahid ng pagpapanggap. Ang bawat kilos at salita niya ay simple, direkta, at puno ng malasakit. Hindi nagtagal, nagsimulang maging mas bukas si Luna kay Elias. Nagkakaroon sila ng mahabang usapan habang magkasama sa mga charity activities at agri-learning events. Sa tuwing nagtuturo si Elias ng tamang paraan ng pagtatanim o nagpapaliwanag ng kahalagahan ng sustainable agriculture, si Luna ay tahimik na nakikinig, madalas ay natutulala sa kanyang dedikasyon. Isang araw, pagkatapos ng isang workshop, sinamahan ni Luna si Elias sa deck upang pag-usapan ang mga naging karanasan nila sa event. Habang hinahanginan ng dagat, napatitig si Luna kay Elias. "Elias," panimula niya, "alam mo, iba ka talaga sa kanila." Napangiti si Elias at tumingin sa kanya. "Anong ibig mong sabihin?" "I mean, lahat ng mga nakilala ko sa ganitong klase ng mundo, parang laging may agenda. Pero ikaw, iba ka. Wala kang arte, wala kang kaplastikan. Simple ka lang, pero napaka-dedicated mo sa ginagawa mo." Tumango si Elias, tila nahihiya sa papuri. "Ginagawa ko lang ang alam kong tama. Wala naman po akong ibang hangarin kundi makatulong sa mga tao. At sa totoo lang, masaya ako kapag may natututo mula sa mga itinuturo natin." Napangiti si Luna at tinanaw ang kalmadong dagat. "Elias, pwede ba kitang tanungin ng personal?" "Siyempre. Ano yon? Bakit ka ganyan ka-passionate sa mga bagay na to? Ang daming taong may magagandang oportunidad pero hindi nagkaka-interes na tumulong sa iba. Bakit ikaw, kahit na hindi ka mayaman o sikat, ganito ka na lang?" Sandaling natahimik si Elias, tila inaalala ang kanyang nakaraan. "Siguro po kasi Luna, nakita ko na kung gaano kahirap ang buhay. Ang ama ko, nakita ko kung paano siya magtrabaho araw-araw, kung paano siya lumaban sa hirap para lang maitaguyod ang aming sakahan. Ang bawat tanim, bawat ani, galing yon sa dugo't pawis ng pamilya namin. Kaya siguro, kapag naiisip ko ang mga taong nahihirapan, hindi ko kayang ipikit lang ang mga mata. Gusto kong makatulong. Gusto kong maipakita sa iba na kahit galing tayo sa simpleng buhay, pwede tayong magtagumpay sa marangal na paraan." Sa simpleng sagot na iyon, naramdaman ni Luna ang bigat at lalim ng pananaw ni Elias. Doon niya napagtanto na hindi pera o posisyon ang tunay na kayamanan, kundi ang dangal, sipag, at malasakit na ipinapakita ni Elias sa kanyang trabaho at sa mga tao sa paligid niya.
Ilang araw matapos ang pag-uusap nilang iyon, nagpasya si Elias na dalhin si Luna sa kanilang sakahan sa Nueva Ecija. Naging malapit na silang magkaibigan at naramdaman ni Elias na panahon na upang ipakita sa dalaga ang mundo kung saan siya nagmula. Sa paglapag ng kanilang sasakyan sa baryo, bumungad kay Luna ang malawak na mga taniman ng palay, ang mga greenhouses na pinaghirapan nilang buuin, at ang mga manggagawang abala sa pag-aani. "Luna," sabi ni Elias habang ipinapakita ang paligid. Dito nagsimula ang lahat. Habang naglalakad sila sa gitna ng mga taniman, nakita ni Luna ang mga simpleng tahanan, ang mga manggagawang may ngiti sa mukha kahit nasa ilalim ng init ng araw, at ang mga batang naglalaro sa tabi ng pilapil. Sa bawat hakbang, naramdaman niya ang pagiging totoo ng buhay na ito. Hindi marangya, pero puno ng dangal at kasipagan. Dinala siya ni Elias sa kanilang bahay, kung saan sinalubong sila ng ama ni Elias, si Mang Arturo. "Luna, salamat at sinamahan mo ang anak ko," sabi ni Mang Arturo. "Pasensya ka na sa aming simpleng tahanan." "Napakaganda po ng lugar niyo, Mang Arturo," sagot ni Luna. "Ang laki po ng respeto ko sa inyong pamilya. Ngayon ko lang po nakita kung gaano kaganda ang kabukiran." Habang kumakain sila ng merienda sa ilalim ng isang malaking puno, tahimik na pinagmamasdan ni Luna si Elias habang kausap nito ang mga manggagawa. Ibinabahagi ni Elias ang mga bagong ideya para sa mas maayos na pagtatanim, at kitang-kita ang respeto ng mga tao sa kanya. Hindi nila tinitingnan si Elias bilang may-ari o boss. Tinitingala nila siya bilang isang taong may malasakit sa kanilang kapakanan. Kinagabihan, habang nakatayo sila ni Elias sa harap ng isang tahimik na bukirin, nagkaroon ng pagkakataon si Luna na magsalita mula sa puso. "Elias, salamat sa pagdala mo sa akin dito." "Walang anuman, Luna," sagot ni Elias. "Gusto ko lang ipakita sa iyo kung saan talaga ako nagmula, kung bakit ganito ang pananaw ko sa buhay." "Ngayon ko lang talaga naintindihan," sabi ni Luna, huminga ng malalim bago nagpatuloy. "Noong una kitang makita, umamin ako. Hinusgahan kita. Akala ko, isa ka lang ordinaryong tao na hindi bagay sa lugar na iyon. Pero ngayon, napagtanto ko na ikaw ang pinakamarangal na taong nakilala ko." Napatitig si Elias kay Luna, halata ang gulat sa kanyang muka. "Luna, hayaan mo akong sabihin ito, Elias," dagdag ni Luna. "Gusto kong malaman mo na humihingi ako ng tawad. Mali ako. Hindi kita nakilala agad. Pero ngayon, sigurado ako. Gusto kong maging bahagi ng buhay mo sa kahit anong paraan na maitutulong ko." Sa mga salitang iyon, napuno ng saya at ginhawa ang puso ni Elias. Hindi niya inaasahang maririnig iyon mula kay Luna, ngunit naramdaman niyang totoo ang bawat salita. Sa gabing iyon, sa gitna ng katahimikan ng bukirin, nagsimula ang isang bagong yugto sa kanilang pagkakaibigan, isa na puno ng tiwala, pagkakaintindihan, at respeto sa isa't isa. Kasalukuyang nagpapahinga sina Elias at Luna sa harap ng lumang bahay ni Mang Arturo sa Nueva Ecija. Nakaunan si Elias sa isang hamak na bangko, hawak ang isang tasa ng kape, habang si Luna naman ay tahimik na nakaupo sa kanyang tabi. Sa paligid nila, ang malamig na simoy ng hangin mula sa bukid ay tila pinapayapa ang kanilang damdamin, nagbibigay ng sandaling katahimikan mula sa anumang alalahanin. "Ang ganda ng lugar na to," bulong ni Luna habang nakatingin sa malawak na palayan. "Alam mo, Elias, hindi ko maisip na makakahanap ako ng ganitong klase ng katahimikan. Iba talaga kapag malapit sa kalikasan." Napangiti si Elias. "Masarap nga po rito. Tahimik at simple lang ang buhay. Pero mahal ko to, kasi dito ko natutunan kung ano ang totoong halaga ng sipag, tiyaga, at respeto sa lupa." Bago pa man makapagsalita ulit si Luna, biglang huminto ang isang mamahaling sasakyan sa harap ng bahay. Sa pagbukas ng pinto, bumungad si Don Ramon Ortega, ama ni Luna, suot ang isang maayos na coat at may bitbit na mamahaling cane. Tumayo si Elias at Luna para salubungin ang bagong dating, ngunit hindi nagtagal ay naramdaman ni Elias
ang malamig na presensya ng ama ng dalaga. "Papa," ani Luna, bahagyang nagulat sa hindi inaasahang pagdating. "Anong ginagawa mo rito?" "Ano pa nga ba? Ang alisin ka sa lugar na to," malamig na sagot ni Don Ramon. Hindi man lang niya tinignan si Elias at diretsong hinarap ang anak. "Bakit ka nandito, Luna? Alam mo namang hindi ito ang lugar para sa'yo." Bago pa man makasagot si Luna, dahan-dahang lumapit si Mang Arturo mula sa likod. Halatang nakuha rin ang atensyon ng masalimuot na sitwasyon. "Magandang hapon po," bati ni Mang Arturo ng may galang. "Kayo po siguro ang ama ni Luna." Tinignan ni Don Ramon si Mang Arturo mula ulo hanggang paa, parang sinisiyasat ang bawat aspeto ng pagkatao ng matanda. "At ikaw siguro ang tinatawag nilang nakatsamba sa agrikultura," ang malamig na tugon ni Don Ramon. "Narinig ko na ang kwento mo. Hindi ko akalaing aabot sa ganito ang isang magsasaka. Pero kahit anong gawin mo, magsasaka ka pa rin." Biglang nanlamig ang paligid. Ramdam ni Elias ang bigat ng bawat salitang binitiwan ni Don Ramon. Napansin niyang tumingin si Luna sa kanyang ama, baka sa mukha ang hindi pagsang-ayon. "Papa, tama na," ani Luna, pilit na pinipigilan ang tono ng kanyang boses. "Huwag mong insultuhin ang pamilya ni Elias, hindi sila masama." Ngunit hindi nakinig si Don Ramon. "Luna, hindi mo naiintindihan. Hindi sapat ang kayamanan ng pamilya nila. Hindi sila kagaya natin, at hindi ka dapat napapariwara sa ganito." Huminga ng malalim si Elias. Alam niyang ito ang oras para magsalita. "Ginoo," simula niya, magalang ngunit matatag ang boses. "Naiintindihan ko po kung bakit kayo nag-aalala. Pero gusto ko lang linawin na hindi namin intensyon na saktan o lapastanganin ang inyong pamilya. Ang tanging hangad ko lang po ay makilala ng maayos si Luna. At kung maaari, suportahan kami sa aming pagkakaibigan." Naputol ang kanyang pagsasalita nang itinaas ni Don Ramon ang kamay. "Sapat na. Hindi na kailangang magpaliwanag pa. Ang desisyon ay nasa anak ko. Pero sana, Luna, naisip mong kapag pinili mo siya, mawawala sa'yo ang lahat. Ang lahat, Luna." Tumahimik ang lahat sa sinabi ni Don Ramon. Tumalikod siya at muling tinitigan ang malawak na bukirin. Si Luna ay nakatayo lang, tila nag-iisip ng malalim. Samantala, si Mang Arturo ay kalmado pa ring nakatingin, hindi nasaktan ng mga salitang binitiwan ni Don Ramon. Ang mga salita ng matanda ay tila karaniwang usapan na lang sa kanyang buhay, sapagkat ang dangal ng kanyang pagiging magsasakay hindi nasusukat ng panlabas na tingin. "Luna," dagdag pa ni Don Ramon, "ako lang ang nagsasabi ng totoo rito. Ngayon, ikaw ang magdesisyon." Sumulyap si Elias kay Luna. Sa kabila ng sitwasyon, hindi niya inasahan na ang dalagay mapapahamak dahil lamang sa kanilang ugnayan. Muli, huminga ng malalim si Elias, tila iniipon ang lakas ng loob. "Luna," ani Elias sa mahinahong boses, "hindi kita pinipilit na pumili sa akin. Nirerespeto ko ang desisyon mo, kahit ano pa iyon. Pero gusto kong malaman mo na handa akong maghintay. Handa akong umintindi." Naging tila mabagal ang galaw ng oras habang nag-isip si Luna. Tumitig siya kay Elias, pagkatapos ay sa kanyang ama. Sa puntong iyon, alam niyang hindi kayang baguhin ni Don Ramon ang kanyang nararamdaman. "Papa," ani Luna, sa wakas ay binitiwan ang salita, "mahalaga kayo sa akin. Pero kung ang ibig sabihin ng pagiging bahagi ng pamilyang ito ay hindi ko maaaring piliin kung sino ang makakasama ko, hindi ko ito matatanggap. Pipiliin ko si Elias, kahit ano pa ang mawala sa akin." Nanlaki ang mata ni Don Ramon. Hindi niya inaasahan ang sagot ng anak. Napailing siya, ngunit hindi na nagsalita. Bumalik siya sa kanyang sasakyan at walang salitang umalis, na parang tanggap na ang desisyon ni Luna. Habang papalayo ang sasakyan, tumingin si Elias kay Luna. "Luna," ani Elias, "hindi mo kailangang gawin iyon para sa akin." Napangiti si Luna. "Hindi ko ito ginawa para sa iyo, Elias. Ginawa ko ito para sa sarili ko. Para malaman nila na may halaga ang desisyon ko, na hindi lang ako susunod sa gusto ng iba." Sa gabing iyon,
Habang nagsisimula ng lumiwanag ang buwan sa kalangitan ng Nueva Ecija, nagpatuloy ang usapan ni na Elias at Luna. Hindi nila alintana ang mga iniwang banta ni Don Ramon. Ang mahalagay pareho nilang alam na ang pinili nilang landas ay isa na kanilang paninindigan, kahit na ano pa ang mangyari. Ang pagbabalik ni Elias at ng kanyang ama sa barko ay hindi na tulad noong una nilang pagdating. Ang dating pangkaraniwang cruise ship ay ganap nang nagbago. Sa bawat sulok nito, makikita ang inobasyon at adhikaing magturo ng sustainable living. Ang lobby, na dati puro marmol at kristal, ay nilagyan ng mga exhibit ng organic farming methods. May maliliit na demo stations kung saan maaaring subukan ng mga pasahero ang simpleng hydroponics o composting. Ang mga restaurants naman ay nag-aalok ng mga menu na gamit ang mga gulay at prutas mula sa onboard educational farms. Hindi lang ito naging isang lugar ng karangyaan, isa na rin itong barkong tumuturo ng respeto sa lupa at kalikasan. Elias, sabi ni Mang Arturo, habang naglalakad sila sa isang bagong pasilidad ng barko. Nakakatuwa na makita ang ating pangarap na maging totoo. Ang dami na nating naabot. Ngumiti si Elias at tumingin sa paligid. Oo nga tay, pero marami pa rin tayong dapat gawin. Ang mahalaga, natututo ang mga tao. Hindi na lang sila nagbabakasyon, nagkakaroon din sila ng pagkakataong matutunan ang halaga ng lupa at ng pagtatanim. Ang pagbabago ng direksyon ng barko ay hindi naging madali. Kinailangan nilang magplano ng mabuti, makipagtulungan sa mga eksperto, at maghanap ng tamang tao para pamunuan ang bawat aspeto ng kanilang vision. Ipinasa ni Mang Arturo ang pamumuno sa operasyon kay Elias, na ngayon ay naging CEO ng bagong kumpanyang responsable sa Agri-Cruise Initiative. Hindi nagtagal, naging kilala ang barko hindi lang bilang isang luxury liner, kundi bilang isang sustainable learning platform. Ang bawat biyahe ng barko ay may temang pang-edukasyon. May mga eksperto mula sa agrikultura, environmental science, at sustainable tourism na sumasakay upang magbigay ng seminars at workshops. May mga mini greenhouses sa upper deck kung saan maaaring magtanim ng mga halamang gulay ang mga pasahero. Sa ilalim ng barko, may isang dedicated area para sa composting at recycling. Ipinapakita kung paano gawing kapaki-pakinabang ang mga itinuturing na basura. Samantala, si Luna ay naging mas aktibo sa operasyon. Dahil sa kanyang kakayahang makipag-usap at makapag-impluwensya, hinirang siyang PR director ng cruise at naging pangunahing tagapagsalita ng From Soil to Sea program. Sa bawat port na dinadaungan ng barko, siya ang humaharap sa media at nagbabahagi ng kanilang layunin. Ang maipakita na ang sustainable agriculture ay maaaring maging bahagi ng kahit anong lifestyle, kahit pa nasa dagat ka. Isang araw, habang abala si Luna sa isang press event sa harap ng mga international journalists, lumapit si Elias sa gilid. Luna, tawag niya sa mahina ngunit mahinahon na boses. Ang galing mo dun. Parang natural ka na talagang spokesperson. Elias, sagot ni Luna, sabay ngiti. Salamat. Pero alam mo, hindi ko magagawa ito kung wala ang vision mo. Isa lang akong tagapagsalita, pero ikaw ang totoong nagdala ng ganitong ideya. Bago pa man makasagot si Elias, napansin nilang papalapit si Chad Velasquez, na noon ay naging isang malaking bahagi ng mga hindi magagandang alaala ni Elias. Ngunit sa pagkakataong ito, ibang Chad ang kanilang nakita. Simple na lamang ang kanyang suot, hindi na kasinggara ng dati, at may dala siyang isang notebook. Huminto siya sa harapan ni na Elias at Luna, tila nahihiyang magsalita. Elias, panimula ni Chad, pwede ba kitang makausap ng sandali? Tumango si Elias. Oo naman, anong kailangan mo? Huminga ng malalim si Chad bago nagsalita. Alam ko na marami akong nasabi noon na hindi maganda. At kung maibabalik ko lang ang oras, hindi ko sana ginawa yon. Pero ngayon, gusto ko lang humingi ng tawad. Muli, hindi ko kasi napagtanto noon na mali ako. At kung papayagan mo, gusto ko sanang tumulong. Nagulat si Elias. Hindi niya inaasahan na babalik si Chad na may ganitong sinseridad. Paano mo gustong tumulong? Tanong niya. I mean, bilang volunteer. Gusto kong matutunan ang ginagawa ninyo.
kung paano kayo nagtuturo ng sustainable agriculture at kung paano nyo napalago ang proyektong ito. Kung papayagan ninyo, kahit anong maliit na trabaho lang, gusto ko lang talagang bumawi. Napaisip si Elias. Hindi na siya galit kay Chad noon pa, pero hindi rin niya inaasahan na ito mismo ang magpapakita ng ganitong pagbabago. Sige Chad, sagot niya. Basta't seryoso ka, welcome ka sa team. Ang mahalaga lang naman ay ang willingness na matuto. Sa mga sumunod na buwan, tumulong si Chad sa iba't ibang proyekto ng barko. Sinimulan niya sa maliliit na tasks, tulad ng pag-aayos ng mga materials para sa workshops at pagtulong sa logistics. Unti-unti, natutunan niya ang mga values na isinusulong ng barko. Hindi lamang respeto sa kalikasan, kundi respeto rin sa bawat tao, anuman ang kanilang pinagmulan. Naging malaking bahagi ang lahat ng ito sa tagumpay ng Agri-Cruise Tour. Hindi na lang ito tungkol sa relaxation o luxury. Naging isa na itong karanasan kung saan natututo ang mga tao ng halaga ng lupa, ng pagtatanim, at ng kung paano makakapagbigay ng positibong epekto sa kanilang mga sariling komunidad. Sa bawat biyahe, mas marami pang pasahero ang nai-inspire na subukan ang sustainable living. Maging ang ilan sa mga dating elitista ay naging mas bukas ang pananaw sa kahalagahan ng agrikultura. Sa pagtatapos ng isang matagumpay na season, nagtipon-tipon ang buong team. Si Elias, si Luna, si Mang Arturo, si Captain Roland, at maging si Chad, upang ipagdiwang ang kanilang mga natamo. Sa gitna ng kanilang salo-salo, tumayo si Elias at nagbigay ng maikling talumpati. Gusto ko lang magpasalamat sa inyong lahat, ani Elias. Lahat ng ito ay naging posible dahil sa ating pagkakaisa. At higit sa lahat, salamat sa inyong paniniwala sa ating layunin, na ang bawat tao, anumang estado nila sa buhay, ay may maitutulong para sa kalikasan at sa komunidad. Nagpalakpakan ang lahat, ramdam ang camaraderie at tagumpay. Sa gabing iyon, habang tanaw ang bituin mula sa deck ng barko, alam ng bawat isa na higit pa sa materyal na tagumpay ang nakamit nila. Nagawa nilang magdulot ng pagbabago sa pananaw ng marami at nagawa nilang paglapitin ang mga tao mula sa iba't ibang estado ng buhay. Ikinasal sina Elias at Luna sa mismong cruise ship sa ilalim ng isang malambot na silahis ng araw na unti-unting lumulubog sa dagat. Ang maaliwalas na langit, ang amihan mula sa karagatan, at ang tahimik na bulong ng mga alon ang nagbigay ng perpektong backdrop para sa kanilang seremonya. Ang deck ay puno ng mga bulaklak na tinipon mula sa onboard farms at inayos ng mga voluntaryo kasama si Chad na abala sa paghahanda ng bawat detalye. Ang kanilang mga kaibigan, mga dating pasahero at crew na ngayon ay bahagi na ng kanilang bagong pamilya, ay naroroon upang masaksihan ang espesyal na araw. Habang naglalakad si Luna patungo kay Elias, nakasuot ng simpleng gown na gawa sa natural na tela, hindi niya maiwasang mapangiti. Sa bawat hakbang niya, naaalala niya ang kanilang unang pagkikita, ang mga paghamak, at ang mga pagkakataong nagbago ang pananaw niya tungkol kay Elias. Sa harap ng lahat, suot ni Elias ang kanyang paboritong lumang polo. Hindi na ito isang simbolo ng pagiging ordinaryo, kundi ng pagiging totoo at marangal. Nang magtama ang kanilang mga mata, tila naging malabo ang lahat ng ingay. Sila lamang ang naroroon, magkasama, at handang simulan ang bagong kabanata ng kanilang buhay. Ang seremonya ay simple ngunit puno ng kahulugan. Walang marangyang dekorasyon o engrandeng pagdiriwang, ngunit bawat salita ng kanilang sumpaan ay nag-ugat sa kung ano ang totoo at mahalaga. Luna, ani Elias, hawak ang kanyang kamay. Hindi ko kailanman inisip na may taong magbibigay ng ganitong klaseng liwanag sa buhay ko. Natutunan kong ang kayamanan ay hindi nasusukat sa kung ano ang hawak natin, kundi sa kung paano natin pinahahalagahan ang isa't isa. Pinapangako kong aalagaan kita, katulad ng pag-aalaga natin sa lupa, na may tiyaga, pagmamahal, at respeto. Si Luna naman ay lumapit, mahigpit na hawak ang kamay ni Elias. Elias, sagot niya, ikaw ang nagturo sa akin ng tunay na halaga ng buhay, na hindi ang pera o posisyon ang nagpapakumpleto sa atin,
kundi ang pagiging tapat sa sarili at sa mga taong minamahal natin. Sa bawat pagtanaw ko sa dagat, naaalala ko ang unang pagkakataong nakita kita. At ngayon, sa bawat alon, pinapangako ko na magiging bahagi ako ng bawat hakbang ng ating buhay. Ang kanilang halik ay sinalubong ng masigabong palakpakan mula sa kanilang mga kaibigan. Ang dagat ay tila tumango sa bawat paggalaw ng alon na parang sumasang-ayon sa kanilang pinili. Sa seremonyang iyon, wala nang makapagsasabi na si Elias ay isang simpleng magsasaka lang. Siya na ngayon ang huwaran ng kababaang loob, tiyaga at tagumpay na walang bahid ng kayabangan. Matapos ang kasal, ang kwento ni na Elias at Luna ay mabilis na kumalat sa social media. Ang mga larawang kuha mula sa seremonya, kasama ang kwento ng kanilang pagmamahalan at ang kanilang advocacy para sa sustainable living ay naging viral. Maraming netizens ang napahanga sa kanilang sinimulan, mula sa pagiging anak ng magsasaka na pinagtatawanan sa isang cruise ship hanggang sa pagiging bagong mukha ng pagbabago at inspirasyon. Ang simpleng polo ni Elias na dating ininsulto ng marami ay naging simbolo ng pagiging tunay at mapagpakumbaba. Habang lumalaki ang kanilang negosyo at tumataas ang atensyon ng publiko, nagpasya si Mang Arturo na magretiro. Anak, ani Mang Arturo isang araw habang sila'y nag-uusap sa veranda ng kanilang bahay. Nagawa ko na ang parte ko, naitayo ko ang pundasyon, pero ikaw at si Luna na ang magdadala ng ating pangarap sa susunod na antas. Ang negosyo, ang sakahan, ang barko, lahat ng yan nasa ilalim ng inyong pamamahala. Pero tay, sagot ni Elias, hindi namin mararating ito kung hindi dahil sa inyo. Ang importante, sabi ni Mang Arturo habang hinahaplos ang balikat ni Elias, ay maipagpatuloy ninyo ang paglinang ng mga bagay na mahalaga. Hindi ito tungkol sa kayamanan. Tungkol ito sa mga tao, sa lupa, at sa kung paano natin aalagaan ang mga susunod na henerasyon. Hindi nagtagal, itinatag ni Elias at Luna ang isang foundation na tumutulong sa mga anak ng magsasaka na gustong magnegosyo. Tinawag nila itong Harvest Dreams Foundation, isang organisasyong nagbibigay ng scholarships, training programs, at seed funding para sa mga kabataang gustong maging negosyante sa agrikultura. Mula sa kanilang munting sakahan sa Nueva Ecija hanggang sa mga international na proyekto, naging inspirasyon ang kanilang kwento para sa marami at nagbigay pag-asa sa mga pamilyang minsang nagdusa sa kahirapan. Sa huling eksena, makikita si Elias na nakatayo sa deck ng kanilang barko, nakatanaw sa malawak na karagatan. Sa kanyang kanan ay si Luna, nakahawak sa kanyang kamay. Ang simpleng polo ni Elias, na dati simbolo ng kanyang pagiging ordinaryo, ay naging marka ng kanyang mga tagumpay. Ngunit higit sa lahat, ito'y naging paalala na kahit sino, gaano man kababa ang pinagmulan, ay may kakayahang makaabot ng matataas na pangarap basta't may tiyaga, tamang pag-uugali, at malasakit sa kapwa. Sa kanilang pagtanaw sa dagat, puno ng pasasalamat ang kanilang mga puso, hindi dahil sa karangyaan, kundi dahil sa pagkakataong makapagbigay inspirasyon sa iba. Hindi na si Elias ang pinagtatawanan. Siya na ngayon ang tinitingala, ang hinahangaan, at ang patunay na ang tunay na kayamanan ay nakikita sa puso ng taong marangal at mapagpakumbaba.